Oh, napagod na kayo. Ako po ikaharap nyo ngayon, hindi po si Philip Salvador na artista. Pero teka muna, meron din ho ba tumangkilik sa inyo sa aking mga obrang pelikula noon? Totoo po ba yan? Ako, alam niyo po bang hindi na kayo mabubura sa aklat ng buhay ko bilang artista? Totoo po yan. Kayo po ang gumawa sa aking superstar. Kayo po ang gumawa sa aking box office king. At dahil naging inspirasyon ko kayo, pinagbutihan ko po 27 beses ako nanalong best actor. Dahil po sa inyo yan, dahil sa tiwalang ibinigay niyo sa akin, isinara ko po ngayon ang aklat ng aking buhay bilang artista. At muli po akong nagbukas ng panibagong aklat. Pero hindi po bilang artista, kung hindi bilang public servant. Kung ako po'y sinuportahan ninyo noon, maaari po ba akong umabot muli sa Maynila ng inyong suporta para sa aking kandidatura bilang Boy Negro! Totoo po ba yan? Bibigay niyo muli ang inyong suporta sa akin? Totoo po ba yan? Ang akin pong isa pang kaibigan na naririto ngayon, nandyan lamang po sa tent. Ako po'y umaabot din sa inyo. Pinakamagaling na mambabatas na nakilala ko. Pinakamagaling na mambabatas ng Pilipinas. Congressman, soon-to-be Senator Rodante Marcoleta. Hindi ko marinig ang hiyaw nyo, Rodante Marcoleta. Alam ko, naririnig mo ako dyan sa likuran. Sana naririnig mo rin ang pagtanggap ng tao sa'yo. Bossing, mahal ka ng Maynila. Tutulungan niyo rin ba ang kaibigan ko? Totoo po ba yan? Marapatin niyo po ang aking advokasya. Nais ko pong ipagpatuloy ang naiwanang laban ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Labanan ng korupsyon, kriminalidad at ang salot na droga. Nais ko pong manumbalik ang tiwala ng mga Pilipino, ng mga magulang na makakauwi po sa kanilang bahay ang kanilang mga anak na ligtas, hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapatay. Pangalawa po, trabaho para sa mga Pilipino. Naku po, huwag niyo po akong bigyan yan. Boss, alam ko na po yan. Huwag mo na lang pakita. Wala, tignan mo, nawala ako. Pangalawa po, trabaho para sa mga Pilipino. Kailangan po talaga magkaroon ng matibay na batas. Na matibay talaga para magkaroon ng trabaho mga Pilipino dahil hirap na hirap po tayo ngayon. Kung meron kayong 3 anak, mag-asawa kayo, wala kayong parehong trabaho. Paano nyo itataguyod ang mga bata? Sa gabi, tulog ang mga anak nyo, nag-uusap kayo. Paano na gagawin natin? Wala tayong parehong trabaho. Pero kung may trabaho po ang mga Pilipino, hindi ho maghihikaos ng ganito. Kailangan po talaga pagtibayan natin ang agrikultura, teknolohiya at ang infrastruktura para mas tumibay po at gumaan po para po sa mga manggagawang Pilipino. Yan po ang kailangan natin. Pangatlo po, edukasyon. Palagi po nating sinasabi ng kabataan ng ating pag-asa. Totoo naman po yun. Pero paano na kung napapabayaan naman po ang kanilang pag-iiskwela? Kung napapabayaan natin ito, nagtataasan presyo ng mga libro nila, notebooks, mga kagamitan na kailangan nila sa kanilang pang-eskwela.
lalo na po ang pampublikong eskwelahan, public schools. Marami po tayong guro, pero kulang na kulang naman po tayo sa school buildings, kulang na kulang po tayo sa mga silid-aralan. Lalo na po sa mga probinsya, sa silid-aralan 80 hanggang 90 estudyante nagsisiksikan sa loob. Yung iba po sa sobrang pagod napapaupo na lamang po sa sahig, at yung iba nakatayo maghapon. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang klase ng pang-umaga, panghapon alauna hanggang alas 6 ng gabi. Karamihan po sa probinsya naglalakad pa. Paano? Anong matututunan nila? Dapat po lagyan ng magandang pondo ang para sa edukasyon ng mga kabataan, para po madagdagan ang mga school buildings ng mga public schools, silid-aralan, pati na rin po ang mga premyadong paaralan. Ibaba natin ang presyo ng mga libro, ng mga notebooks, ng mga kagamitan na pangangailangan nila, lalo na po ang kanilang matrikula. Panghuli ko po, ang unang-una pong grupo sa buong Pilipinas na nagpatakbo sa akin bilang senador, ang mga senior citizens. Totoo po, may batas na. Kapag dumating ka ng 80, 90, 100, meron na kayong matatanggap. Totoo po, tinaas na ng konti ang pensyon ng mga senior citizens. Pero dapat po, mas itaas pa ang pensyon nyo. At dapat po, imbis na discounted lang kayo sa inyong mga gamot, dapat po, libre. Dapat libre ang mga gamot ng mga senior citizens na kagaya ko. Pero hindi na ako magpapalibre sa gamot. Kaya ko rin naman nung bumili kahit papano. Pero kayo, seniors ng Maynila, seniors ng buong Pilipinas, dapat libre ang inyong mga gamot. Ito po ang sa akin, Maynila, lagi natin unahin sa ating kalagitnaan ng ating Panginoon Diyos. Hindi po tayo magkakamali sa ating patutunguhan at magiging desisyon sa buhay. Ako po si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako ay isang artista lamang. Pero ako po yung artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Philip Salvador, kandidato bilang senador ng Republika ng Pilipinas, numero 58 sa balota. Magandang gabi po muli. Maraming salamat po muli. Huwag po natin kalilimutan i-shade ang number 58 sa hanay ng mga senador para po sa ating Mr. Epektibo